pagpupuri, pagluluwalhati, pasasalamat po ay para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po ay nagbibigay po ng doble pong paggalang, pagrespeto po sa ating beloved and honorable pastor, Will Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala po ang mga ginintuang turo at aral po ng ating beloved na assistant pastor, Lilas Almeda. At ganoon din po ako ibababati po sa ating mga beloved children po. At nagpapasalamat po ako sa Malaping Sis. Bago po ako makakilala sa gawain ng Malapanginoon, ako po'y nagsuffer po sa karamdaman po na chronic osteomyelitis na kung saan po yung buto po ng aking hita ay punong-puno po ng bakterya ang aking bone marrow, mga minamahal. At dahil nga po dito, nagkaroon po ng sugat sa aking hita na lumalabas po ang mga nana po, mga minamahal, pasintabi po sa mga kumakain. Hanggang po sa nanigas po yung aking paa, hindi ko na po ito mailakad po ng diretso. Hindi po ako makatalon, hindi ko po kayang tumakbo po mga minamahal. At dahil nga po sa aking karamdaman, paulit-ulit nga po na nagsagawa po ng kanyaw ang aking mga magulang sa kanila pong paniniwala bilang mga pagano nga po na sa pag-aalay po nila ng mga iba't ibang hayop po, ako po ay gagaling sa aking karamdaman. Subalit wala po akong kagalingan hanggang po sa nalubog na po sa utang po ang aking mga mahal sa buhay. Subalit wala po akong kagalingan. At dumaan rin po ako sa medikasyon. Bali, naoperahan po ako sa dumaan po ako sa isang major po at minor po na operation. Subalit wala pong kagalingan. After po ng aking operation, 1 year po ako nag-maintenance po ng 3 pong klase po ng gamot. Sa loob po ng isang araw, 3 pong gamot yung aking iniinom. At tunay nga po na lahat yung aking hininga po, yung maging ako po mga minamahal, amoy gamot na po ako mga minamahal. Subalit wala po akong kagalingan na nakamtan mga minamahal. Hanggang po sa sabihin po sa akin ng doktor na yung aking karamdaman ay wala na pong kagalingan, na ang gagawin na lang po sa akin, every 5 years po akong ooperahan para malinisan lamang po ang aking bone marrow. Subalit napakabuti po ng Malapanginoon dahil may nag-imbita po sa akin na dumalo po sa ating banal na gawain. At nang ako po'y makadalo sa ating banal na gawain, after po ng ating banal na gawain, pag-uwi ko po mga minamahal, taglay ko po mga minamahal ang kagalakan po at kapayapaan po na nagmumula sa mahal na Panginoon. At dahil nga po dito, ako po'y patuloy na dumalo po sa ating banal na gawain. At hindi ko po namalayan po ang aking karamdaman po na wala pong kagalingan. Tunay nga po na pinagaling po lubusan na mahal na Panginoon. Yes, hallelujah. Na tunay nga po dati-dati, hila-hila ko po ang aking paa. Hindi po ako makahakbang po sa hagdan. Hindi po ko kayang tumalon. Subalit tunay nga po lahat po yung nagagawa ko po. At yung aking sugat po sa aking paa, tunay nga po pinatuyo po ng mahal na Panginoon. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon way back 2007. Bali nung araw po na yon, gabi na po natapos po ang aming practice. Nung panahon po na yon, sa kahabagan po ng Malapanginoon, ginagamit po ako bilang isang single square po sa dako po ng Baguio City. At yung sasakyan po na maghahatid po sa amin sa kanya-kanya po naming tahanan, nakapark po sa tabi po ng kalsada. So kailangan po namin mag-cross po sa kalsada. Yung kasama ko po, bali tumakbo po siya na tumawid po ng kalsada hanggang po makarating po sa sasakyan. Nung ako po na po yung tatawid, nawala po sa isipan ko po na tatawid po ako ng kalsada, kaya tumakbo na rin po ako. Subalit, pagdating ko nga po sa kalagitnaan nga po, hindi ko po namalayan na may rumaragas po palang taxi. Sa madalit sabi po, binundol po ako ng taxi mga minamahal. Tumaas po ako mga minamahal bago po ako bumagsak po sa kalsada. Sabi po ng driver, hindi daw po kumapit po ang preno po ng taxi, kaya nabundol niya po ulit ako sa pangalawang pagkakataon. Hanggang po sa tumaas po ako sa ere, umikot po ako mga minamahal, hanggang tumilapon po ako sa malayo.
Nung binuhat po ko mga minamahal, sa isipan ko po, ako po'y nagsisi sa mahal na Panginoon, sa unat panalangin po ng ating beloved and honorable pastor, nakahabagan po ako ng Panginoon, at sa himala po ng Panginoon, nakagalaw po ako mga minamahal, naglakad po ako, at pumunta nga po kami ng hospital po mga minamahal para po magpa-x-ray. Napakabuti po ng Panginoon dahil paglabas po ng x-ray, clear po ito. Wala po akong fracture mga minamahal. Subalit po yung taxi, sabi po ng driver, nasira po sa harapan po ng taxi. Maging po yung salamin po ng signal light po ng taxi nabasag po mga minamahal. Subalit sa pag-uwi ko po sa aming tahanan, pag chinek ko po ang buko pong katawan mula ulo hanggang paa. Wala po kong sugat, wala po kong gasgas, wala po kong pasa mga minamahal. Pinag-ingatan po kong lubusan ng mahal na Panginoon. At nagpapasalamat rin po ko sa mahal na Panginoon sa buhay po na pinagkaloob niyo po sa aking beloved baby. Dahil sabi nga po ng aking OB-GYN, may tendency daw po na malalaglag po yung aking beloved baby dahil nagkaroon daw po ako ng infection. Nagreseta po ang aking OB-GYN po ng gamot, subalit hindi ko po to ininom. Nanampalataya po ko sa malaping Isus. Patuloy po akong dumalo sa ating banal na gawain. Nagsumamo po ko sa malaping noon. At sa tuwing nadadagdagan po ang kabuuanan po ng pagdadalang tao ko po, lalo pong tumitindi po ang sakit po ng aking tiyan. Subalit napakabuti po ng malaping noon dahil nang deliver ko po ang aking beloved baby. Sabi po ng doktor, after ko pong i-deliver po ang aking beloved baby, ilalagay po siya sa incubator dahil kulang daw po siya ng 1 linggo. Subalit pagka-deliver ko po ng aking beloved baby, sabi po ng doktor, yung bata hindi na ilalagay sa incubator dahil malakas at malusog po yung baby, mga minamahal. Napakabuti po ng malaping sis at patuloy ko pong pinapasalamat at po ang malapinoon sa lahat po ng pagpapala, physical, financial, higit po sa pagpapalang spiritual. Lahat po ng kapurihan, pasasalamat para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Purihin po atong pinakamahal na Panginoon.